Dito sa next song, kailangan ko yung tulong niya. When I say, can I get an amen? Sabihin niyo, amen! Two or three are in the room. There is faith for something new. We know that you're right here in the midst. Your presence is available. Your promises attainable. Impossibilities are limitless. Impossibilities are limitless. Here we go. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Come on. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Heaven opens when you sing, the people claiming victory. The gates of heaven tremble at the sound. The power of God is on my side, and in the name of Jesus Christ, every single stronghold will come down. Oh, every single stronghold will come down. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Two or three are in the room. There is faith for something new. We know that you're right here in the midst. Your presence is available. Your promises attainable. The possibilities are limitless. The possibilities are limitless. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Come on. Can I get an amen?
Miracles break out when we agree. You've given us these promises, a glorious inheritance. In the name of Jesus we believe. The healing hearts and wind, addictions being broken, sickness and oppression have to go. The marriages restoring, the prodigals returning, the Father's calling all His children home. Tomorrow, looking for tomorrow, everything we need You will provide. The blessings when we're coming, the blessings when we're going, we can see Your favor on our lives. And we can see Your favor on our lives. Come on, I want to sing. Can I get an amen? And can I get an amen? Oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Can I get an amen? And oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Just the voices. Can I get an amen? Can I get an amen? And oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Come on, louder. Can I get an amen? Can I get an amen? And oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Now say, can I get an amen? Can I get an amen? And oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? And can I get an amen? And oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. And oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Come on, last time. And oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Lord, come on, Lord. Thank You, God. Yeah, let's worship God. Good to be in that atmosphere of worship. So, kung wala natin pansin yung katabi natin, o kung ano man yung dinadala natin. Sino dito may burden? Punta sa church, may dinadala, merong mabigat na pinoproblema, or may challenge. Kahit challenge, maliit, malaki, doesn't matter. Sino meron ganun? So, ayan, lalapag muna natin yan sa harap ni Lord. Lord, ito po, may pinagdadalan din po ako. So, I want to surrender this to You, Lord. This is not just my battle, this is Your battle, Lord. We believe in You, Lord. Listen. When the darkness fills my senses, when my blindness keeps me from Your touch,
When the darkness fills my senses, when my blindness keeps me from the dark, Jesus come. When my burden keeps me down, and when my memories take the place of you, Jesus come. And I'll follow you there to the place where we meet, and I'll lay down my pride as you search me again, and I'll follow you there to the place where we meet, and I'll lay down my pride as you search me again for unfailing love, your unfailing Sing your song to the Lord. And I'll follow you there to the place where we meet, and I'll lay down my pride as you search me again. Come on. And I'll follow you there to the place where we meet, and I'll lay down my pride as you search me again.
You're unfailing love. You're unfailing love. You're unfailing love over me. Greater than any burden, Lord. Greater than any problem, Lord. It's your love, God. And you're unfailing love. You're unfailing love. You're unfailing love over me again. Come on. And I'll follow you there to the place where we meet. And I'll lay down my pride as you search me again. Come on. And I'll follow you there to the place where we meet. And I'll lay down my pride as you search me again. And I'll follow you to the place where we meet. And I'll lay down my pride as you search me The Lord is saying right now na kung ano man yung pinagdadaanan natin, mas malaki yung unfailing love ni Lord na. Are we willing to follow Him there through the battle? Huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko. Huwag tayong titigil. Let's follow Him there where He'll meet us sa finish line. Let's not give up the faith. Let's not give up praying. Let's not give up hoping, believing. Kasi nandito siya eh. Kasama naman natin siya dun sa battle eh.
Stay strong. Sing that again. And I'll follow you there to the place where we meet. And I'll lay down my crown as you search me again. Come on. And I'll follow you there I'll meet you, Lord. to the place where we meet. And I'll lay down my crown as you search me again. And I'll follow you there to the place where we meet. And I'll lay down my crown as you search me again. One One last time. Let's sing. Come on, Lord. Thank you, God. Hallelujah, Lord. Lord, salamat sa unfailing love mo, Lord. Praise you, glorify you today, Lord God. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. Sige, minsan pa, sigaw namin, we love you, Lord. Diba? Sige, at the top of your lungs, sa your voice, we love you, Lord. Ay, parang ano, we love you, Lord. Woo! Mahal na mahal kita sa Panginoon, pati yung katabi mo, mahal kita sa Panginoon. And buong mundo, ang February ay nag-observe ng Love Month. Pero sa CSB Taytay, everyday is Love Month. Parang everyday is Christmas din, di ba? Parang, ano yun, araw-araw, sana'y maging Pasko lagi. And ganun din sa Love Month, hindi lang every February, although yun sineselebrate ng buong mundo, February, makikita mo na yan sa mall, makikita mo na yan sa iba't ibang mga establishments. Pero, gaya ng ating mission, ano nga uli mission natin? To walk. Yes, pag hindi pa po natin memorize ang ating mission as a Church So Blessed International, pagdaan niyo po doon sa likod o lingunin niyo lang, andun ating mission na maganda mai-memorize natin at the same time ay maisabuhay natin. So we welcome everyone, pati sa team replay natin and sa mga nasa ibang bansa na manonood, makikinig ng ating worship service every Sunday. So we welcome you and we thank the Lord dahil kayo po ay mga yung nagsishare. Hindi na kayo hindi vlogger eh. Basta yun yung nagsishare ng mga link, yun na nagsishare ng inyong mga posting. So keep on sharing the Church So Blessed Taytay link to your relatives here and abroad or sa mga friends nyo na kung sila man po sila man ay may church man o wala, pero we know na yung ating mga nararanasan dito, we want them to experience din kahit online lang. And then eventually,
ay makakasama na natin sila. Okay? So for our announcements and patuloy nating isama sa ating mga panalangin yung mga mananalangin. Yes. So every day meron tayong schedule ng mga prayer intercessors. Yan, scheduled po natin from Monday hanggang Saturday. And syempre, sa Sunday, lahat tayo kasama yan sa ating pinananalangin. Yung mga bawat isa, merong schedule lang men, women, intercessor, kids, and youth. Sasabihin natin, Ate Len, ano yung papanalangin namin? Ate Len, paano ba mag-pray? So we invite everyone na magkaroon kayo ng prayer triplets. Doon nyo po yan i-schedule yung mga how-tos, yung mga tanong ninyo. And kung wala pa po kayong prayer triplets, prayerfully consider na magkaroon kayo ng kasamang mananalangin, online or on-site, at least dalawa. Yung dalawa. Kaya nga triplets. Ayan, 3 kayo. Isa ikaw, tapos panalangin mo kung sino yung inyong magiging ka-group. Okay? And pag magle-level up pa ang inyong prayer life as you attend our Wednesday na prayer gathering, 6 to 7 p.m. And syempre, hindi lang po yan pang adult. Ito ay may mga ma-attend na mga may kids from all ages po. Pwedeng umattend, lalo na kung kayo ay mayroong katanungan about prayer, hindi pa po ako marunong mag-pray. Ganyan. So, lalo na po tayong mag-attend nito para magpalakasan tayo when it comes to our prayer life. Sabi nga, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence with eternal treasures in your right hand. Sabi sa Psalms 16. So, every Wednesday po yan, 6 p.m. And mayroon pong dumarating na dito ng 5 p.m. for their practice and fellowship time. Yung iba dito nila minimit yung kanilang prayer triplets ng 5 p.m. Okay? And sino dito yung mga youth? Asan yung mga youth? Nag-attend man ng camp, ay open ang post camp nila, yung Say Yes. Sa darating na Saturday, ang mag-host dito gagawin sa CSB Taytay. So, kung nag-attend ka ng camp, you can bring along a friend, classmates, or kahit na sino, relatives, pinsan, ganyan. Kasi dito gagawin ang CSB is youth event, yung RevGen, Revival Generation. So, sa February 10, it's a Saturday. So, 2:30 p.m. Since tayo ang host church, we request, lalo na yung mga nag-camp, kayo ang in charge sa registration, kayo magwe-welcome sa kanila, lahat nag-attend ng youth camp, youth and young adults. Okay? So, kung kayo nag-attend, tayo ang mag-welcome sa mga darating from iba-ibang CSB Rizal. And pag-pray natin, baka makarating din ang taga Quezon. So, dito po tayo, before 2 o'clock, nandito na po ang mga campers, youth and young adult, para sa registration and welcoming our delegates. Okay? So, sino nakapanood niya? Noon pa. Diba? Meron tayong na-discover noong January, yung nag-youth event, nag-fundraising event, ang mga youth, ang umattend ay mga kids, kalahati ng kanilang attendees ay mga kids. So sabi namin, baka pwede nating gawin siyang pang kids, pang youth, pang adult. So sa darating ang youth event nila ay sa February 18, every third Sunday may youth event ng CSB Taytay. So that's a Sunday na 2 p.m. mga 5 p.m. Yan yung kanilang activity. Manonood uli sila. Pero this time, nung nakaraan kasi last month, breakthrough. Okay? Pero na-appreciate, alam ko na-appreciate ng mga bata kasi kailangan ipaliwanag din sa kanila ng mga ate at kuya nila. Pero this time, sa halagang 10 pesos, ayan, dati kasi 50 pesos and bring one. This time, 10 pesos, makakanood ka na ng full-length movie ng Secret ng Furious 5. Kahit napanood nyo na po ito, maganda, panoorin nyo pa rin. So, dito, bitbitin nyo uli yung inyong mga kaibigan, classmates. Tara, nood tayo ng Kung Fu Panda. May popcorn? O sige, gagawin uli natin yung box natin. Huwag nyo munang gawing trash can yung ating popcorn box doon. Magpa-popcorn corner uli tayo.
Oh, sige. So ngayon pa lang ay i-forward nyo na ito. Ito yung ticket natin, e-ticket ang tawag diyan. E-ticket. Wala na tayong physical ticket. E-ticket, ibig sabihin, pwede nyo nang i-forward ito sa mga classmates nyo. May mga GC kayo, ganyan. Kung gusto nyo naman po mag-sponsor ng 10 bata o 20 bata, di ba? Pwede naman po yon kung hindi kayo makakaten. Okay? So, movie ticket is only 10 pesos. Sige, sabi mo sa katabi mo, attend tayo, nood tayo, watch tayo, di ba? And then, madaming ganap po na February dahil maraming pagmamahal na umiikot, maraming mga ganap sa buwang ito. So sa 24 naman ay magturo ako sa CSBQC tungkol sa Connect and Reconnect. It's beyond Sunday School, kung ano yung ating mga naranasan at paano i-improve pa ang mga connecting yung connecting experiences natin, ipaparating natin sa ibang mga churches. Okay? So, yung mga Sunday school teachers, ang invitation po nila is for parents, Sunday school teachers, youth leader, young adult leader, pati couples. Ibig sabihin, para sa mga gustong matutong makakonect sa mga bata. Ito po yung intention ng Connect and Reconnect. It's beyond Sunday School seminar workshop sa February 24. Gagawin doon sa Back to the Bible na main church ng CSB. Meron pong registration fee na 250 for lunch and materials. Okay? So, yan. Ito naman mga save the date. March pa lang, pero save the date na. I-mark nyo na sa inyong calendar para sa mga young adults, mga singles, to date or not to date. Ito po ay fundraising event ng pastoral care team ng CSB East. So, gagawin yan sa CSB Pantok, sa Binangonan. Kaya kung meron kayong mga friends na taga-Angono, Binangonan, Pililya, yung mga nandun po, i-forward nyo rin po itong mga announcements natin sa kanila. They may have time and is-set aside din nila, save the date din nila ito sa March. Pero pwede rin tayo doon sa CSB Pantok. Sa mga young adult singles, single, ang nakalagay dyan with in a relationship or wala. Yung to date or not to date sa March 16 yan. At ito ang advance. So ngayon pa lang ay nakagawa na ng announcement poster ang mga youth dahil sa darating na March 18, ay tama ba? 17, yun naman kanilang youth gathering kasi every third Sunday yung kanilang youth gathering. Regular po yun. So, meron silang natawag na Bible cosplay. Okay? So, i-elaborate po yan ng mga youth. Mamaya, gagather nila kayo. Yung cosplay, kung nakikita nyo, may mga cosplayer, ganyan, costume player, iba-iba yung kino-costume nila, pero dito, ang iko-costume nila ay mga Bible characters. Okay? So, papakontest pa tayo dito or basta, yung mechanics, bahala sila Kuya Adrian dyan sa kanilang cosplay. Ito ay pag-connect din, di ba noong January natin ay Bible Month. Bible Month, so tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga youth and ng mga bata ng tungkol sa mga Bible characters. And ito, meron silang Bible cosplay. Sa March naman yan. Every third Sunday ang kanilang event. So, save the date for March. And meron din pong ipinapanalangin na kababaihan sa March. So, next week na natin siya i-announce. We will have to confirm sa ating invited na speaker kung saan ang venue natin at saka kung yung date po is, most probably, it's a Saturday para sa kababaihan na launching ng kanilang activity. Okay? So, may I request po yung ating box ng andyan na pala yung box ng ating building fund. And sino po dito ang wala pang envelope na para sa tithes? Taas po ang kamay. Para sa ating giving. Taas po ang kamay, lalapitan kayo ng ating ushers para abutan po ng ating white envelope for our tithes. Or you can go to the ushers corner doon po sa likod to get your building
ay yung inyong tithes envelope. Sige po, tayo po tayong lahat. Yung building fund po ay nandyan sa ating small box, and yung tithes and offering ay doon sa bigger box. Okay. So, kung tayo nanalangin, Lord, bigyan mo kami ng bagong building. Hindi ko may Lord, bigyan mo kami ng yung desire ng heart namin. Okay? As you give your building fund and wholeheartedly and cheerfully magtatanim ka sa ating pinapangarap na building or location ng ating church. So, prayerfully consider when we drop or when we give of our building fund offering, talaga samahan mo ng panalangin. And i-claim na natin na Lord, sa tagal na aming pagbe-build, Lord God, we know kayo po ang tutugon at yung plano mo po, yung masusunod, yung will be done sa aming pagtatanim sa building fund. The same thing as we declare yung aming tithes and offering, Lord God, we will give this cheerfully, wholeheartedly. Online transaction man kami nagbibigay ng aming tithes and offering or dinadala namin, as you have said in your word, that bring the whole tithes storehouse. Lord, maingat namin itong ibinabalik sa iyo dahil, Lord, yung pangako mo na kami, Panginoon, ay pasasaganahin. Hindi lang yon ang aming pinanghahawakan, kundi lang yung obedience, yung pagsunod namin sa iyo, sa iyong utos. Yun po yung aming ginagawa as we act out our obedience, Lord God, through our tithes and offering. So we just declare, Lord, be honored, we give all the praises, Lord God, as we give cheerfully of our tithes and offering and our building fund. In Jesus' name, amen and amen. And pati po yung mga bata, ayan, alam ko yung may mga allowances na let's teach them to give up their tithes and offering. Marunong na sila mag-compute ng 10% from their baon. Ganon din yung mga team online. Ayan, turuan din natin yung ating mga anak to give up their tithes and offering. Thank you for everyone. And malapit lang po kayo. Pwede po kayo mag-move forward para sa mga natin. And let's prepare our hearts sa ating word from Pastor Jay. Me how I can be sure, how I know it's not just something else for fun. 'Cause he's so real in my life. He picked me up and turned my universe around. Amen. Yan, pakibati mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, Blessed Sunday sa'yo. Yan, alam ko, on fire pa kayo. Tignan mo nga, nag-increase ba yung height niya? Nag-increase, no? Tingnan mo nga anong na-increase sa kanya after 1 week. Kasi balita ko, may mga tinanggap kayong word last week about the year of increase. Palakpakan natin ng Panginoon. Yan, sinong naniniwala at pinangahawakan po yung prophetic word na yon, that this year 2024 is, hindi lang tayo double portion, pero dahil may double portion, this is the year of increase. Amen. Sabihin mo, Lord, I claim, this is the year of increase. Increase increase of goodness, good things, baka kasi increase ng problem, yan, hindi yon, ayaw natin nun. Ayaw natin yon. Increase ng utang, ayaw natin nun. Okay, increase in height, pwede rin. Increase ng ganda, tignan mo yung katabi mo, nag-increase ba yung kapugian at kagandahan?
Sila Kuya Mac, mag-i-increase na yung family member nila in ano ba, 2 to 3 months time, ano? Yan. Yan, si Jansen, nag-increase yata ang weight, yung weight, ano. Anyway, saya natin, ano. Yan, sige. Ano raw? Special mention. Ang ganda kasi nung laptop niya eh. De, joke lang. Tayo masaya rito, no? Kasi ano nyo, yan ang ano natin, puhunan natin kay Lord, faith and then manifested through the joy of the Lord. Yan. So, ngayon ay it's the first Sunday pero mamaya na tayo mag-communion after the word. Ipinasok ko siya sa ating message. So, alam ko excited tayo. Ganun lagi, no? Huwag tayong pupunta rito na para lang magpa-check ng attendance. Ang hirap nun. Naranasan ko na yon magtrabaho. Sino rito naranasan ang haba ng oras sa trabaho? Di ba? O yung mga estudyante, pagka hindi mo gusto yung prof sa subject, ang haba ng 45 minutes. Di ba? Pag 1 hour ba? 1 hour? Isa't kalahating, lalong mahaba yun pag hindi mo gusto, no? Lalo na pag yung prof kinakausap yung blackboard lang. Di ba? Ang haba. Pero pag yung prof gustong-gusto mo, ay, tapos na. Mapaganon ka na lang, tapos na. Yan. So sana pumupunta tayo rito, excited tayo, we are full of excitement at syempre full of expectation. Lord, alam ko kakatagpuin nyo kami. No? Not just for the blessing, ang blessing po, bonus yan kasi pag kinatagpo natin ng Lord, that itself, bonus na yon, blessing na yon. Amen? Yan. So, sige, alam ko last week ito yung ating pinag-usapan dito. Napakaganda, no? Ni-review namin kasi wala absent kami, nasa Tagaytay kami ni Ate Len. Yan, activation. No, sabi mo nga activation. Supernatural increase. Ibig sabihin ng supernatural increase, yan ay hindi natin sariling lakas. Yan ay only God, no? Si God lang ang pwedeng gumawa. Pero ang maganda nito, dahil yan ay supernatural, we need to cooperate. Everyone say cooperate. Kailangan pa rin natin mag-cooperate, kailangan pa rin natin mag-collaborate sa buhatan. Yan. So may negative connotation yung collaborate, pero sa positive maganda makipagsabuatan tayo kay Lord para mangyari, ano man ang gusto niya mangyari para sa church at higit sa lahat para sa pamilya natin. So yan, ang ganda, no? Kailangan pala para mangyari yung increase in the year of increase, magi-increase yung intentionality, di ba? Pagkukusa, intensity, yung ating sigasig, magi-increase, yung initiative, pagkukusa, hindi na kailangan utusan, parang dapat gawin na. Ayan. Tapos, yung impact, no? Sabi mo, impact. Hindi impacto, no? Yung impact. Yung ramdam tayo. Naalala ko, nung inatinan namin nung November, nila Ate Glenda, Ate Helen, doon sa missions conference, may sinabi yung organizer, si Pastor King Louie, naramdam ba sa community, yung church, dama ba? Alam ba nila na may church so blessed? Napaisip ako, dama ba kami dito na kami ay 15 years na kami dito. No, at alam ko, bukod pa doon, mas matagal-tagal pa kayo kasi 8th anniversary nyo nung dumating kami. Pero, kumbaga yung haba ng taon na yon, alam ba nila na may church so blessed? At pag umalis ba yung church so blessed, dama ba nila na parang may kulang? Na parang may kulang, nakakahinayang, sayang, no? Yun yung impact. At napakaganda niyan. Ako po excited ako diyan, tinatanggap ko lahat 'yan, no? As a husband, as a student, no? As a son of God, at higit sa lahat, as a pastor, no? That this is the year of supernatural increase. Ngayon susundan natin siya, puro letter I yan. So nakita ko may isang letter I na napakahalaga, no? Para magpatuloy yung 4 na yan. Kasi parang yan kailangan simulan, and then kailangan gatungan, kailangan alagaan. Sabi mo, alagaan. At ang punto po nito, lahat po yan sana dito patungo, at kung saan man yan patungo, yan ang magsusustain dyan sa 4 na yan. So pag-usapan natin yung tinatawag nating intimacy. Sabi mo, intimacy. Yan, the important letter I for the 4 I's of the Lord's increase in the year 2024 for our church. Intimacy. No, higit sa lahat, intimacy. Pag intimate tayo kay Lord, ang tindi ng intentionality natin. Pag intimate tayo kay Lord, ang tindi ng intensity natin sa pagsunod, sa pagkilos, sa pag-volunteer, sa pagsuporta.
No, pag matindi yung intimacy natin kay Lord, matindi yung ating initiative, at pag intimate tayo kay Lord, ramdam, no, yung impact, iba yung impact. Ay, di ba ang ganda no na ramdam nila na tayo ay kasama ni Lord, na tayo ay nakipag-usap kay Lord, di ba? Kaya let's go for intimacy in the year of increase. Far be it na nag-increase nga, pero nalayo naman tayo kay Lord. Pwede yun. Alam nyo ba yun? Na pwede, no? Na nag-boom ang gawain ng Panginoon. Pero ang katakataka, yung mga anak ng Diyos, sa paglago ng gawain, yan, binlessed ni Lord, pero napalayo naman sila. Bakit? Napalayo. Bakit? Naging sobrang busy. Bakit napalayo kay Lord? Kasi mas naging priority na yung paghayo para kay Lord. Naging priority na yung pagkilos para kay Lord. No, nanguna yun kesa sa pagiging kasama si Lord. At yun yung isa namin natutunan na as we went through si Ate Len 3 days, ako 2 days lang, sumunod lang ako. No, that's very important to spend time with the Lord, to nurture intimacy with the Lord. Kaya ngayon, as we receive and as we go forth, cooperating with the Lord in this year of increase, let's go for intimacy. So let's pray. Sige, manalangin tayo. Heavenly Father, we thank you for the word that this year is a year of supernatural increase. Hindi lang para sa church, kundi dinideclare ko po yan para sa bawat isang naririto. Pamilya, estudyante, ama, ina ng tahanan, anak. Lord, we just pray, maranasan po namin yan sa aming tahanan muna, and then pag pinagsama-sama yan, ramdam dito sa church. Kaya panalangin po namin, Holy Spirit, teach us how to pursue intimacy. Intimacy. Pagpapalagay ang loob. Pagpapalapit ng loob sa aming Ama na siyang pinagmumulan ng supernatural increase. Buksan niyo yung puso ng bawat isa ngayon dito, maging yung mga makakasumpong sa aming recording. Lord, we ask, Father, meet everyone. And Holy Spirit, quicken our hearts into action. Pukawin niyo yung aming damdamin para kumilos at tumugon. Lord, nasisimulan namin ang mga bagay-bagay para kami ay mapalapit lalo sa inyo. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sino sa inyo naka-receive na ng mga magagandang offer, bargain, ano? Kanina nag-book ako ng Grab, may offer siya. Kumbaga parang save in your, book now, di ba? So, pag may offer, laging merong kakabit na provision, di ba? Last January, napalitan yung namin, yung modem ng aming Wi-Fi. Nag-offer ang Converge. Mas mabilis, mas malakas ang signal. Pero meron siyang provision. Ito, lock-in ka ulit, 2 years. Pero, ito yung ganansya mo, bibilis. Okay, bibilis, lalakas. Pangalawa, mura. No? Kasi 49 pesos lang per month, ang dagdag na bayad. Unlike kung bibilin mo yan, pag tapos na yung offer, pag hindi mo in-avail yung offer, bibilin mo yan ng ganitong halaga. Di ba ganun minsan? May ang gandang offer, pero may kakabit na provision, di ba? Sino nakaganon na? O kaya yung may, di ba, sino sa inyo yung bumibili na nabubudol, o ang habol mo yung free, kasi yung free ang gusto mo, pero yung main product ayaw mo. Yan, gusto ko yung mga free, daming free. Di ba? Pero anong provision? If you order now, di ba? May ganon, now. Yan. So, yung pong gusto natin na supernatural increase, I think, ang Panginoon ganito, nagbibigay yan, no? Hindi yan madamot, always available yan. Okay, lagi nasa isip niya yung ikabubuti natin. Hindi yan nag-iisip na ikakasama natin. Hindi yan nag-iisip ng ikakapahamak natin. Tandaan natin lagi yan, pag ang Diyos nagbigay, walang kakabit na kapahamakan, walang kakabit na sakit ng ulo. Pwedeng may challenge, pero walang kakabit na kapahamakan para sa atin. So dito, as we go in intimacy with the Lord, no, yan po yung kailangan para doon sa tinatawag na supernatural increase. Ang mangyayari nito, pag hindi tayo napalapit sa Diyos, ang mangyayari lang, we do something out of compliance, requirement, kasi church kami, kasi kailangan mag-pray, no? Kasi kailangan mag-minister. Yung kasi kailangan, sa akin yun ang ayaw na ayaw ko. At alam ko, ayaw na ayaw din ng Diyos yun, na ginagawa na lang natin yung mga bagay-bagay for compliance.
Kasi si Jesus, kinorek niya yun sa mga Fariseo eh. Sa Sadducee, o kayo, masyado kayong stringent sa 600 plus na rules. Nakalimutan nyo na yung responsibilidad nyo as spiritual leaders. Di ba? Jesus corrected them because what? They are moving out of what? Compliance, out of tradition, out of ritual. Far be it. No, church. 22 years na tayo. Yan ang isang danger, habang tumatagal ang church, nagiging structured na, nagiging automatic na lang, naka-autopilot. Hindi masama yun, na autopilot. Okay? Autopilot. Basta si Lord ang magsasabi, autopilot ka, course correction. Yun ang mahirap pag walang intimacy kay Lord. So ngayon po, church, let's pursue. Paano ba ito? So John chapter 15, verse 1 to 5. So, nagtatalo yung isip ko, ito ba o Psalm 63, pero ito yung mas angkop. John 15, verse 1 to 5. Tinanong ko kay Lord kasi binitawan niya yan kasi minomonitor ko yung nung Sunday, nung pauwi na kami galing sa retreat. Oh Lord, ganda. Ano yung kailangan para ma-sustain namin yan? Ito yung bunga dapat niyan. No? Yes, i-increase. Yes, bubuhos ako, pero dito papunta yan at ito ang magsusustain dyan. Intimacy. So John chapter 15 verse 1 to 5, sabi dito ni Jesus, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. So that it will be even more fruitful, mas mabunga. You are already clean because of the word I have spoken to you. Sabi niya, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Last verse, verse 5. I am the vine, inulit na naman niya, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. So kita niya, from fruit, more fruit, much fruit. Papa-increase. No, anong tawag doon? Increase. Di ba? He will bear much fruit. Pero ito yung provision. Apart from me, you can do nothing. No, apart from me, you can do nothing. And Lord, we are blessed by your word. Bless us some more pa kasi increasing ang blessing nyo. Bless us some more by the lesson and the realization from your word. In Jesus' name, amen. So ito, context lang, lagyan mo natin ng background and context. Ito yung huling I am ni Jesus. So sa Gospel ni John, marami siyang sinabi, I am the bread of life, I am the light of the world, di ba? I am the good shepherd. So ito yung panghuli at pangpito na I am ni Jesus. Sabi mo nga, I am. Sinabi niya, ako ito. Ito yung panghuli niya. So dito, ang mapapansin natin dito sa ilang beses niyang inulit, yung salitang abide. Sabi natin, abide. So manahan kayo, manatili kayo. So tingnan niyo, ano ibig sabihin pag inuulit-ulit? Mga nanay, ano ibig sabihin pag inuulit-ulit? Dalawa lang, no? Either paalala o nakukulitan dahil hindi ginagawa. So pwede nating sabihin dito na paalala ni Jesus, dahil alam niya, darating ang panahon, magiging sobrang sophisticated siguro yung mga tagasunod, kailangan paalala. O pwedeng, kailangan kulitin. Pero panigurado rito, hindi siya galit. No? Yung mga nanay, galit. Hindi, sabi ko na sa'yo, ganito, di ba? Inanay ko na, naalala ko yung mother ko na lagi yung paulit-ulit no? Inabot na kayo. Ayaw ng nanay namin na inaabot kami ng ng alas 8 sa higaan o alas 7. Nagsabog na ang Diyos ng pagpapala. Nakahirata pa kayo dyan. Hanggang mag-college. Nabago lang yun nung college na kami. Kasi nung college, babangon naman kami ng maaga. Oh, bakit kayo bumabangon? Pahinga muna kayo. Di ba ho dati? Hindi, magpahinga kayo, pagod kayo ng isang linggo. Di ba? Pagod kayo ng isang linggo. Kumbaga, anyway, napaulit-ulit. Kasi una, inuulit, emphasis. Pangalawa, drive home a point. Pangatlo, pwedeng to correct. No? Ikino-correct. Kaya pinapaulit-ulit. Dito, makikita natin, dito lang mga ilang beses niyang inulit. Dito lang sa sa passage na ito. Pero sa buong Gospel of John, pati sa mga epistles niya, ilang beses din inulit ni Jesus.
No, inulit yung salitang abide or remain. Yan yun eh. Sa ibang translation, abide. Pero dito sa NIV, remain ang ginamit niya. So dito makikita natin, paulit-ulit siya sa gospel, sa epistles na sinulat ni John. Ano yan? 1 John, 2 John. No? Inulit niya. At dito, isinasalarawan ni Jesus. Jesus was, anong tawag dito? Describing the relationship, no, yung relasyon niya sa mga tatanggap sa kanya, yung relasyon niya sa mga susunod sa kanya. Ayaw niya ng relasyon ng guro at ano lamang, guro at estudyante. Ayaw niya ng ganun, no? Kaya nga sabi niya, hindi ko na kayo tatawaging servant, friend. 'Di ba? Ang friend, hindi po 'yan dinumero. 'Di ba? Sino rito may friend? Pag may friend ba, dinumero, dapat ganitong oras tatawag ka, ganitong oras, ganito yung usapan. Hindi, di ba? It flows out of relationship. Okay? Lalo na sa mag-asawa o relasyon yan, di ba? So dito, ang pinapatungo ni Jesus dito, ang relasyon na gusto niyang mangyari sa mga tatanggap sa kanya at susunod, isang relasyon na palagay ang loob nila sa isa't isa. No, 'yun ang sabi, no, yung intimacy, it's pagpapalagay loob or pagpapalapit ng loob. Maganda bang bumubuhos yung increase, 'di ba? Lahat tayo kumikilos, may initiative, lahat tayo, okay? Intense, 'di ba? Ramdam ang impact. Lalo tayong napapalapit kay Jesus. Lalo natin siyang nakikilala, lalo tayong binabago dahil napapalapit tayo. No, intimacy. Kasi bakit kailangan nating mapalapit at hindi mapalayo? Ang mahirap nito, yun nga, minsan sa sobrang dami ng ginagawa, success, na wala nang time mag-pray, wala nang time manatili para sa katahimikan, no? Remain in silence before the Lord, hayaan natin siyang mangusap, hayaan natin i-refresh tayo, di ba? Masyado ng sophisticada masyado ng sophisticated, no? So, napapalayo na. At pag nalayo na, parang ganito naalala ko. Dito, di ba, meron tayong wifi. Naalala ko nung minsan, si Ate Glenda, uy, pakonek nga. Connect siya kasi walang load, napubusan ng load. Kumonek siya sa isang kasama natin dito kay Ate Jackie at kay Jonah. So, habang, umalis na, habang lumalayo, pahina na ng pahina yung signal. Hanggang sa Miami, ay, wala na akong connection kasi layo na. No, ang layo na. Ganon din sa bahay. Okay? Pag may halimbawa may delivery, yung minomonitor ko kung nasaan na. Lalabas ako ng bahay. Lumalabas ako ng bahay ba? Teka, bakit parang hindi nababago yung yung position niya? Kasi nalayo ako doon sa source ng signal. So ganon din, That's why we need to be closer. Okay, bakit? Kasi divine life flows from our divine connection with God. Say connection. Yung connection natin. Kaya nga magandang test, at the end of the day, we examine ourselves. Lord, kumusta po yung connection ko sa inyo? How is my relationship with you at the end of the day? Yung mga pangyayari bang ito sa buong araw na ito, nilayo ako sa inyo o lalo akong inilapit? Diba? Yung pang pagiging intense ko sa pagsunod, nag-take ako ng initiative na ilapit ko bang ibang tao sa inyo? Okay? Divine connection. No? Divine connection. Kasi sabi nga, kung hindi tayo ilalayo ng demonyo sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan, ilalayo niya tayo sa pamamagitan ng pagod at kabisihan. Tandaan natin yan, dalawang sandata ng kaaway, hindi lang kasalanan. Okay? Pwedeng yung sunod-sunod na kabisihan natin, nagtagumpay yung project na yan. Ang dami pang binubuksan ng Lord na mga opportunity. Okay, sa negosyo, ang dami. Sa mga estudyante, ang daming activity. Yan. Okay, pwedeng gamitin ng demonyo yan para ilayo tayo. Kasi nga, either kasalanan o kapaguran ang gagamitin niya para mailayo tayo sa Diyos. Pag napagod, hindi na makakapag-pray. Pag napagod, hindi na muna ma-attend. Pag napagod, hindi na muna magbabasa ng Bible. Yan. So, putol ang connection. So, divine connection. Itong divine connection na to, this is what will sustain itong apat na ito. At naniniwala ako, hindi lang yan 2024, naniniwala ako simula pa lang yan. Sabihin natin, simula. So, itong nirelease na ito, I claim na
simula lang sa 2024 at magpapatuloy. At gusto ko magpatuloy. No, sa buhay nyo, sa buhay ng church natin. At para magpatuloy dyan, napakahalaga na tayo ay intimate kay Lord. No, ang tawag nito, gumawa tayo ng paraan para manurture yung relasyon natin sa Diyos. Kasi sinabi ni Jesus manatili kayo sa akin. Pag konektado kayo sa akin, dadaloy. No, dadaloy ang buhay, dadaloy ang sustansya. And with this, ibig sabihin niyan the extent ng increase sa buhay natin, proportionate yan, no, sa ating intimacy with Jesus. Proportionate yan sa intimacy natin kay Jesus. No? Tingnan natin yung mga mighty men and women na ginagamit ni Lord. No? Grabe ang panahon niya na ini-spend in the presence of God. Okay? Di ba, naikwento ko na sa inyo noon na pastor's retreat namin. Gusto ko pag ang ka-roommate ko si Pastor Hiram Kaya yung mga overseer natin. Kasi inoobserbahan ko ano ba yung kanilang routine or habit. No, habit nila. So, minsan may time, Cavite yun retreat namin, 2007 yata yun, o 8. Bagong pastor pa lang ako noon. No, pag-isip, narinig ko, nung nagising ako, pero hindi pa ako dumidilat ng mata, may parang umiiyak, sumisingot na ganun. Pagdilat kong ganun, kita ko si Pastor Hiram, nagbabasa ng Bible, tapos pinupunasan niya yung mata niya. Pinapahid niya yung luha. So he was so touched by his readings for the day. He was so touched by the way the Lord spoke to him. He was so touched by the presence of the Lord, spending time in His Word, in prayer, no, in reflection. Okay, kaya tignan niyo naman ang ginagawa, no, sa ministry. Ginagamit sa healing, ginagamit sa deliverance, ginagamit sa supernatural signs and wonders. At gusto natin 'yon. So gusto natin mag-increase po, no, yung mga gagawin ng Diyos sa buhay natin sa church. Increase natin yung ating intimacy kay Lord. Increase natin. Kaya nga, di ba, simula last year, ang direction ni Lord, strengthen nyo yung prayer life ng church. No, strengthen ang prayer life ng church. Strengthen ang triplets. Di ba? No, usap kami ni Ate Helen, ganito gawin natin. Every Sunday sana may assign kayo na magpipray para sa service. No, may assign kayo. Kasi hindi lang yung gawain ng pagpipray habang pinagpipray mo yung church, ikaw napapalapit ka kay Lord kasi, pati ikaw naanggihan ka kasi, no, nung binubuhos niya in answer to our prayer. So yan, if the extent of the increase we have received last week is proportional to our intimacy with Jesus, napakahalaga pala na malaman natin at matutunan at gawin natin how to be intimate with Jesus. Yan. So ito, mga letter D, unang bagay na kailangan natin, napakahalaga na meron tayong pagnanasa o nais, desire, no? At desperation for God. Hindi tayo lalapit kay Lord, hindi tayo gagawa ng paraan kung wala tayong desire na matindi. Kung hindi tayo ganun ka-desperate kay God. Di ba? Yung time na pinakamatindi ang prayer natin kay God, yun yung time na desperate yung sitwasyon. Mapuputulan na ng kuryente, o yan, di ba? May karamdaman yung, may sakit, yung mahal sa buhay. Di ba yun yung time na kakaiba yung ating prayer? Tama ba? Iba yung intensity Iba yung sigasig, iba yung consistency ng prayer kasi desperate Sana ang nito, miski wala yung crisis, tayo ay desperate pa rin. Na Lord, hindi ako aalis. Si Moses, di ba? Hindi kami aalis dito kung hindi nyo kami sasamahan. Ganun siya ka-desperate. Mananatili kami kahit pinapaalis nyo po kami dito. Kasi hindi nyo kami sasamahan. So it's important for us to develop that desire and the desperation. Ito ang challenge ngayon. Ang daming mga bagay na pwedeng pumatay o pwedeng magpalabnaw dun sa desire natin kay Lord. Pero, if we will pursue intimacy in the year of the Lord's increase for us, have the desire and desperation. Pinaalala niya yan, remain in me and I will remain in you. Di ba ang sarap niyan? And remaining in the Lord is not a thought, it's a desire.
Yung pananatili sa isang relasyon, yan ay bunga ng desire na manatili tayo dito. Yan ay bunga ng desisyon na galing sa desire. Alam mo, gusto ko i-maintain ko ang relasyon ko sa iyo. No? So sana tayo, we have that desire. Gusto ko po, Lord, lagi tayong okay. Kaya Lord, kung mayroong bagay na hindi okay sa paningin niyo sa akin, sabihin niyo po kasi yun po yung pagnanasa ng puso ko, maging konektado palagi sa inyo. Okay? Sinabi niya, remain in me and I will remain in you. No, yung fellowship ni God, no, may our fellowship with the Lord be our lifetime longing. Okay? Kung meron man tayo, di ba, minsan we long for a relationship, we long for ito, mga material na bagay. Pero sana, no, sa taas nun, yun pong pakikiisa natin sa Diyos. Yun ang maging pangunahing pagnanais ng ating puso. Yun. Kasi napaka-imposibleng maging mabunga, maging mabunga pag malayo tayo sa Diyos o hindi tayo konektado. Naalala ko, dati, kami ni Ate Len, ako medyo konting plantito eh. Sino mga plantita at plantita rito? Ang gusto kong tinatanim, ayoko ng mga ornamental plant, gusto ko yung nakakain. Oo, nakakain, kaya pag nagluluto yung kamatis, sige lagay dyan. Pagka may tanglad, pinuputol namin yung ugat, binabaon namin, kaya lang hindi nabubuhay. No? Kaya hindi green ang tam ni Pastor, black. Hindi nakakabuhay, no? Sibuyas, no? Talbos. So, nagtanim kami ng okra. Alam niyo, nakita ko yung value noon nung nag-pandemic eh. Kasi yung hipag ko, yung kapatid ni Ate Len, di ba, mahirap lumabas noon sila. Lagi may gulay, may patola, may upo, patola, may okra, may malunggay, may kamatis, kasi may tanim. Pero at one point nakachamba kami. Nakapagpatubo ka ng okra sa paso. At alam niyo, napansin ko sa okra, itong matindi pag nagsimula na siyang mamunga, tuloy-tuloy pala. No, Ate Helen, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, kakanta ni Ate Helen. Tuloy-tuloy yung pagbunga niya. So tuloy-tuloy siya. Alam niya, may time na hindi ko alam kung nag-away ba yung mga pusa o dahil nasagi ko, nabakli yung niya, nabakli yung tangkay niyang ganun. Nabakli siya. So, medyo ganun. Pero hindi naman totally naputol. Pero alam nyo, kahit nabakli siya, nagkaroon pa rin ng sanga. Okay, nagkaroon ng sanga. Nagbunga pa din. Bakit? Kasi konektado pa rin siya. Konektado pa rin. Okay? Pero ito yan. Nung nakita ko, naawa na ako kasi gumagano na siya. So, eventually, natuluyan. No? Natuluyan. Siguro napigtal yung kahuli-hulian yung fiber na nakakonekta doon sa main vine na putol, nagsimula na siyang manuyo. Although nakaganon siya, nakakabit pa rin, siguro balat na lang ang nakakabit, nagsimula na siyang manuyo. So tingnan natin yun sa buhay natin. Imposibleng mamunga, pero mas imposibleng magkaroon ng buhay kung tayo ay malayo doon sa nagbibigay ng buhay sa atin na Diyos. The life-giving vine. At minsan yan yung nangyayari. Merong iba, sige Lord, tinatanggap kita pero hindi naman sila kumukonek kay God. Kasi nga, routine na lang. Okay? Kaya napakahalaga para mapanatili yung connection, desire. Everyone say desire and desperation. Napakahalaga yung desperation. Lord, pag hindi kayo kumilos, lagot kami. Lord, kayo lamang ang pwedeng magpabago ng ugali ng ganito. Lord, mga ganon. Yan, Psalm 42 verse 1 to 2. Tignan nyo. Gaano ka desperate? Ito yung magandang sample ng desperation. Sabi rito, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you. O God, my soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Ang gandang halimbawa ito ng longing kay Lord. No, ano yung longing kay Lord? Parang uhaw na uhaw. Sino nasubukan ito yung sa sobrang uhaw mo? Sa sobrang uhaw, nasubukan nyo na ba yan, na kahit na tubig puso iinumin? Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Na bumiyahe, ang init, uhaw na uhaw. No? Naalala ko nung
nagkakarate pa kami noon, yung gym namin sa taas ng ano yun ng basketball court, walang ano siya, walang kisame. So ang init. Ang init. So may pinagawang routine yung ano namin instructor, yung punching bag. Lalaban kasi kami noon. O sige, 1 minute. Diyan ka lang. Tirahin mo yung punching bag. Dugdug. Kala natin madali lang yung ginagawang nila Pacquiao, kala natin madali yun ha. Alam nyo, subukan nyo yun. Manunuyo yung lalamunan natin. Na manunuyo. No, so ako, ganun ha. Tapos, tuyong-tuyo yung ano ko. Oo, tuyong-tuyo talaga, natuyo yung laway. Tuyong-tuyo. Tapos, sa sobrang tuyo, hindi ka pwedeng uminom basta-basta, kailangan sabay-sabay. Mahigpit yung instructor namin noon. Yung aming ang tawag to, sensei. Sabay-sabay inom. Nung iinom na, isang baso, pasa-pasa. Uy, sabi ko, pasa-pasa. Nauho kami. Siyempre, pasa-pasa, hindi mo pwedeng ubusin. Pero alam nyo, yung konting lagok na yon, ang sarap. No, ang sarap. Yung konting lagok na yon. Bakit? Kasi sobra yung uhaw. Yung pant, hindi po pantalon, pant, yung labas na yung dila sa sobrang uhaw. Ganon yung itsura. Sabi ko, ganon kaya itsura ko noon, nung pinapasa na. Hindi pa naman ako yung una kasi ako, di ba? Tumangkad din si pastor, maliliit yung mga kasama ko. Ako yung huli, huwag mo mabusin. Kaya close kami kasi isang baso lang no? Di ba? Pagdating nun, yung isang lagok. Siguro ang naiwan, mga ganito na lang kadami. Pero ang sarap niya. Bakit? Kasi, may longing, uhaw na uhaw. Parang yung, yung usa. Okay? Isang storya pa. Sa CSB Masinag, yung una kong assignment, may time na nalimutan namin bumili ng tinapay for communion. Sabi ni Ate Cathy, asawa ni Pastor Elmer, pumupunta kasi kami sa bahay nila, doon kami nanananghali after ng service sa umaga. Umaten pa kami nila Ate Len sa kami nila Pastora Josie sa QC, 10 hapon, pupunta na kami sa Masinag, dadaan muna kami kila Pastor Elmer sa bahay, doon kami kakain. Nalimutan bumili ng bread. Uy, kung ano natin? Ito, meron akong Ritz. Alam niyo yung Ritz? Parang pita. Pwede na yan. Sa Ritz. Alam mo ginawa na, hindi namin pinagpira-pira. So, buo. Di nag-communion na. This is the Lord's body which will be given unto you. Do this in remembrance of me. Sige, kainin po natin ang katawan ng Panginoon. Tagal. Mainit pa yon. Tagal ah. Hindi ko alam kung may talsik pa This is my blood. Grabe. Yung ganito po, ang sarap pala ng pakiramdam pagka tuyong-tuyo yung lalamunan mo, tapos may laman na biskwit. Oo, napa-praise the Lord ako. Praise the Lord, sarap. Kulang pa. Kaya ganon. Anong punto nun? Yung uhaw. Sabi natin uhaw. Yung longing. Nakakalungkot lang minsan, naantay pa natin minsan na matuyot bago natin hanapin ang Diyos. Ang akin, hindi naman kailangan that we go through a crisis to be desperate for the Lord. Mindset lang yan. Na Lord, gaya ni Moses, hindi kami susulong kung hindi nyo kami sasamahan. Desperation. Ganun siya ka-desperate. Kasi sabi niya, paano malalaman ng mga tao na kami ay anak nyo? Ganun siya ka-desperate. Yun ang nilagay niya sa isip niya. Na Lord, pag sinamahan nyo kami, ma-identify kami na kakaiba sa kanila. So, anong reason natin? Find the reason to be desperate for God so that we can maintain intimacy. We can build and maintain intimacy. Ito yung isang maganda, yung kahinaan natin, pinapakita niya yung ating pangangailangan para sa Diyos. And let our weakness show our need for God's strength. Na ito yung maganda minsan kasi may attitude na, I have arrived. No? Nakarating. Pag ganun, wala na yung pangangailangan sa Diyos. No, as we experience increase, blessing, nandun lagi na Lord, ito posible dahil sa inyong pagpapala, meron pa akong kahinaan, ingatan niyo po ako, ayokong malayo sa inyo. Yan. So, desperation, desire, yan. Pangalawa, ito,
Pag may desire, napakahalaga, may effort. Kasi baliwala ang desire kung wala namang gagawing effort. Sabi natin, effort. At yung effort na yon, deliberate, ibig sabihin sinasadya. Sinasadya. Okay? Ulitin ko ha, sinasadya. Hindi siya yung pagkapuputukan lang. Hindi siya yung may pagkakataon lang. Ibig sabihin, sinasadya. So after having that desire and desperation, longing for the Lord, not for intimacy with the Lord, let's make a deliberate effort. Yan, John chapter 15, remain in me. Paano tayo mananatili? Hindi naman pwedeng automatic yan. May effort. Diba? May effort yan. So gaya nga nung, balikan natin yung kwento ko na natanim namin okra. Anong effort doon? Ang effort doon, ingatan na wag mabali, wag matanggal yung tangkay doon sa main branch para patuloy na mamunga, para wag siyang matuyot. Diba? So dapat iingatan, o kaya kung nabakli, tatalian, mga ganon, para wag matuluyan. Diba? May effort. No, may effort. Tapos tingnan natin, if a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. No? He will bear much fruit. Ibig sabihin ng deliberate, ulitin ko intentional. And year of increase, tataas daw yung intentionality natin. No? Sana, panalangin ko, as we increase in intentionality in doing God's work, mas mag-increase yung intentionality natin to remain in Him. Mas mag-increase yung intentionality natin to develop and nurture our relationship with the Lord. Ibig sabihin nito, gagawa tayo ng effort. Hindi tayo hahanap, gagawa. Yan na, malaking pagkakaiba nun finding time, making time. Okay? Attempting an effort and making the effort. Malaki yun. So, ibig sabihin nito, hindi lang siya wish. Diba? Ganito, iba yung pagpasok ng taon, ay, gusto ko mabasa ang Bible mula Genesis hanggang sa mga komentary sa likod. Okay, wish yun. Pero yung gigising ng maaga, extra minute para makapagbasa, or matutulog ng medyo late para makapagbasa, deliberate ang tawag doon. Deliberate effort. Hindi na lang siya wish. Bakit? Ginawaan ng panahon. Okay? Ginawaan ng panahon. Yung pagsisimba po, deliberate yan. Tatabi natin yung, unless talagang importante yung lakad ng linggo, no choice, deliberate. Okay? Tinamad lang. Hindi, deliberate yun. Kasi meron namang meron namang recording. Kaya nga iniisip ko nga kung tutuloy pa ba yung recording na ina-upload. Pero so far, mukhang okay naman na ituloy. Kaya lang ito yung naging challenge ng churches Naging tawag pajama Christian daw. Alam niyo yun, may term na pajama Christian. Sa comfort ng home kasi pwede naman magsimba Tapos mahanap na lang ng mga, gusto ko tong church na ito. Maganda yung lightings, maganda yung sound. Dito ako. Ito, walang patama sa kasalanan to pajama, Effort. Yung pagpunta rito, effort yan. Yung pagising ng maaga para mag-prepare, effort yan. Deliberate effort. Samahan na natin ng deliberate effort ng pagbabasa, samahan na natin ng deliberate effort ng pagdadasal, hindi yung paglibre lang yung panahon. Kaya nga ang ko lagi, wag humanap, gumawa. Sige, hanap po ka ng panahon para mag-pray. Hindi, gumawa ka ng panahon. Kasi, pag sinabi nating hahanap, hindi tayo makakahanap. Kasi maraming aagaw. Maraming aagaw ng ating desire. Okay? Sa na lang ito napansin ko ang kumakain ng oras ko, yung palang pag-check ko ng chat, yung pag-check ko lang sa kumakain na yun So maraming pwedeng umagaw, kaya dapat deliberate yung ating pananatili. Deliberate. Alam nyo ang napakabuti ni Jesus. Alam nyo ba yun, napakabuti ni Jesus? Sino naniniwala ron, napakabuti niya? Taas ang kamay. Amen. Napakabuti niya, bakit? Kasi si Jesus, siya constant Our Lord is really constant in His desire to abide in us. Siya, settled na siya doon. Di ba? Kaya nga sinabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Matter of fact, nagpadala pa nga siya ng helper Di ba?
And sa Mark chapter 16, 'di ba? He joined the disciples, 'di ba? Confirming, 'di ba? Confirming their works, no? Through miracles and signs, 'di ba? Napaka-constant niya at nananatili siya. Sino ngayon ang variable? Wala si Ate Lena. Variable sa math. Anong variable? Paiba-iba. Tayo. Ngayon, para hindi tayo maging variable, we need to be what? Deliberate. Tingnan niyo po, sinabi ni Paul, pinaalala ni Paul kay Timothy, if we endure, we also reign with him. If we disown him, tingnan niya, if we disown him, he will also disown us. Pero tingnan niyo, if we are faithless, he will remain faithful. For he cannot disown himself. Tapat ang Diyos eh. Settled na siya eh. Kasi bago pa nga tayo may nagawa, namatay na siya para sa atin. Di ba? Sabi ron, while we were yet sinners, Christ died for us. So lagi siyang nananatili. At ang ating spiritual na relasyon, dapat, nurtured and connected tayo kay Jesus. In-nurture natin. Siya yung constant. No, kaya we make an effort to have union and communion with Jesus. Ito yung ilang mga bagay na pwede natin gawin. Spend time in God's Word. Examine ourselves. Lord, siya sa atin niyo po ko if there's any wicked ways. Diba? Prayers, worship, acts of service, pagkilos. Kasi ang acts of service, yan yung overflow ng ating time with the Lord. No, pagkilos. So ito yung ilang mga bagay-bagay lang. Tapos pwedeng ano pa. Basta ang mahalaga rito, we deliberately try to be intimate with the Lord. Hindi ko alam, hindi na ako mag-impose sa inyo. Kayo yan, nasa inyo po yan, paano nyo spend yung inyong time with the Lord. Dito pa natutuwa ako sa atin, may mga regulars tayo rito sa time of refreshing. O yun, pwede yun. And I hope yung time of refreshing natin, nare-refresh tayo at lalo tayong tumitibay yung connection kay God. Bakit? May exposure tayo sa Kanyang salita. Pero sana, hindi lang tayo tumatalino, nadadagdagan ng alam, kundi nababago tayo. Okay? Kasi meron daw palang ganun eh. Nag-aabay siya pero hindi naman nagbubunga. Bakit? Kasi for the sake lang na na connected, masabing connected, pero hindi naman nababago. So pupunta tayo diyan, Pero dito, ang magandang maalala natin, effort ay kailangan. Sabi natin, effort at deliberate dapat. Ibig sabihin, sinasadya talaga. No, sinasadya talaga. Yung ating pakikipag-isa kay Jesus at pananatili sa pakikipag-isa na yon sa Kanya, that will determine the flow of increase in our life. Kaya dito, bayaan natin, pag kumonekta tayo sa Kanya, let His life flow in us, papunta sa atin, and let His life flow through us. No? Papasok and then palabas. Hindi tayo Dead Sea. Okay, tayo ay Sea of Galilee. No? Lake of Galilee, no? Na nilalabas niya na naman ang dumadaloy sa Kanya. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon. So desperate desire. Pangalawa, dapat meron tayong deliberate effort. At yung panghuli, yan. Alam nyo, dahil effort yan, ang demonyo talaga. Alam nyo ba yun? Job description ng demonyo. Ang demonyo talaga, demonyo. Ang kanyang job description is steal, kill, destroy. At, ganun na. Nakarinig kayo ng sermon last week, Year of increase, O, sige. Aba, ginatungan pa ng pastor nyo, sabi ng pastor nyo, intimacy. So, nag-decide tayo, no? We are touched by the Lord, no? Sabi ni pastor, desire. Ayan, nagkaroon ka ng desire. Aba, gumagawa na ng effort, gumigising ng maaga. Aba, humihinto siya sa gitna ng araw, tanghali, nagpipray, sige nga. May gagawin ngayon siya. Ano ba magandang plano rito? Ganito. So, we need to be determined to maintain intimacy. Kasi minsan, di ba, at the start of the year, ang aking plano,
Ang aking plano, ngayon, mag-exercise. Di ba? Balik, alindog. Bakit? Magsa-summer na. Ano pa? Ang plano ngayon, intimacy, sabi ni Pastor, babasahin ko ang Bible. O kahit yung mga gospel, tatapusin ko. Ang dami, ano? So, maganda yan, January, no? Di ba? Parang ganito, patapusin ko yan. Genesis, ganado pa tayo magbasa niyan, eh. Exodus, medyo ganado na, eh, no? Pero pagdating na sa Leviticus, pagdating na sa Numbers, lalo na. Sa mga nakakalagpas doon, praise God. Pero pagdating sa Isaiah, yan. Pagdating sa Jeremiah, ano ba ito? Di ko maintindihan. Ano na? Ezekiel, ano ba ito? Di ko maintindihan. Wala na, nabalahaw na. Okay. So, ano kailangan doon? Be determined to maintain intimacy with God. Alam niyo, maraming mga bagay, many things, many circumstances, maraming mga pangyayari ang pwedeng maglayo sa atin, sa ating determinasyon na Lord, i-maintain ko po yung relasyon ko sa inyo. Ano? Pwedeng crisis, pwedeng blessing. Alam niyo ba yon? Ang blessing, pwede rin tayo ilayo pag hindi natin na-manage ng tama. Di ba? Ministry, di ba? Privilege yan. Pero ministry can also take us away from the Lord. Diba? Anong kailangan? Be determined to maintain intimacy with God. Tip ko sa atin, humanap tayo sa bahay o sa lugar, meron kang tinatawag na sacred place. Ano yung sacred place? Yun yung lugar na magkakatagpo kayo ni Lord lagi. No, sacred place. Where is your sacred place sa iyong bahay? Dito sa church, pwede you find your sacred place dito. Pagdating mo, doon ka lang, spend time in silence before the Lord. Lord, pray ka lang. Okay? Sacred place. And protect that sacred place. So, be determined. So, balikan natin. Ayan, remain in me and I will remain in you. Sabi niyang ganon. Pakalaga, determinasyon. Kasi, tignan niyo, 1 John chapter 2, verse 3 to 6. Warning ito. Ito yung panahon na tinanggap na, kahit pa paano, ang faith, no? Faith in Jesus. Pero ang daming attack, false teaching, may oppression, yan. Sabi rito, the man who says, I know him, yan na nangyari nun eh. Nagpasokan na yung maraming tao, tinanggap na si Jesus. Kaya lang, hindi naman sila nabago. Nagpalit lang sila ng pananampalataya. Sabi rito, the man who says, I know him, but does not do what he commands, is a liar. And the truth is not in him. Sabing ganon. But if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in him. Gusto niyo malaman, paano malalaman na kay Jesus tayo in intimacy? Ito, whoever claims to live in him, sabing ganon, must walk as Jesus did. Ulitin ko whoever claims to live in him, must walk as Jesus did. Again, napakahalaga po ng connection natin kay Jesus. If we are intimate with the Lord, we manifest Him in our life. Christ-likeness. Christ-likeness. Naalala ko yung isa sa pinapanood sa amin, doon sa klase namin noon, it's about spiritual abuse. And yung doon, Christian therapist, diniscuss niya, ito yung mga nangyayari sa church. Pero isang bagay na tumawag ng pansin ko, ang sinabi niya, ang daming mga magagaling, na lingkod ng Diyos. Pero, bagsak ang karakter, sinabi niya, at may sinabi siyang particular, hindi ko na sabihin kung sino. Pero yun, kilalang kilala yun, daming librong sinulat. Pero eventually, lumabas, na may issues pala of abusive. Ano nangyari dun, pastor? Pwede, kasi gifting hindi binabawi ni Lord eh. Pero more than the giftings is the character. Kaya nga sinabi niya sabi ko, babantayan ko yung sarili ko. Lord, tulungan niyo akong bantayan ng sarili ko. Ayoko maging ganyan. Ang sinabi niya, hindi porket you can articulate theological truths, hindi porket you can articulate teachings, pwede mo ituro yan, sign yun na maturity. Hindi pala. At sinabi niya, tignan nyo itong buhay ng mga nag-fall from grace. They fell from grace. Bakit? Talino pero na-question yung character. And character is built on intimacy with Jesus. Tingin ko.
Okay? We become Christ-like. Kaya nga dito, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Kaya dito siguro napapansin nyo, lagi kong Christ-like na Christ-like ka. Kasi yun lang naman talaga ang sukatan sa atin eh. Diba gaano pa natin pinapakita si Jesus sa ibang tao? And that is the reason why churches need to discipline members. Bakit? Kasi we represent Jesus to others. We represent God to others. Ayan yun eh. Oh. We must walk as Jesus did. Okay? And ito yung maganda. Let our intimacy with God guide us. Gabayan tayo. Paano natin ipapamuhay yung ating buhay. Yan. Bayaan natin na dumaloy sa atin, yung buhay niya, makita sa atin, yung katangian niya. Alam ko mahirap yun, Pastor. Oo, pero maganda nito, unti-unti, no, unti-unti. Kasi lahat tayo, inaayos pa ni Lord eh. Ako, inaayos pa ni Lord. No? Wala sa ating perfect. Oo, wala rin church sa perfect. Kasi nga, work in progress eh. Diba? Ba, discourage sa church, ang daming mga doon. Ang church, hindi po siya museum ng mga figurine na perpekto. Ang church po, ospital, na kung saan marami nagpapagaling, nagpapalakas. Pwedeng sabihin ng church, hindi siya gym na ang gaganda ng katawan ng tao. Ang church po, ospital, recovery section. So, anong punto nito? As we remain connected with Jesus, yung ginamit niya illustration, the vine and the branches, let the vine have its way with the branches. Bayaan natin kung saan dadalhin ng vine yan, palalaguin, papubungahin, palalagyan ng patutubuan ng mga dahon, yan yun eh. Pero yun ang trabaho po ng vine, yung pinakapuno. Siya yung magpapabunga, siya yung magpapalago. And ba't ko dinugtong to? Kasi nga increase eh. We want the increase, hindi lang one time. We want the increase, hindi lang 2024. We want the increase to continue at increasing pa. O di ba? Increase na, increasing pa. Kasi ganun si Lord eh. No, ganun si Lord. So, wag natin bayaan, wag nating putulin yung workings ni Lord sa atin. So, hold on to His teachings at higit sa lahat, bayaan natin doon tayo humugot ng buhay. Yan. And as we remain in Christ, His life can work in and through us. Again, emphasis ko yan. Yan. Kaya mga kapatid, masaya, no? Gusto ko yun. Exciting yun. The year of increase. Increase ng intentionality, increase ng initiative, increase ng impact, no? Increase ng influence pa natin. Pero napakahalaga, nanggagaling yon sa ating pakikiisa sa Diyos. It should come, it should derive its power, it should draw its power, it should draw its substance from our intimacy with the Lord. Kaya ngayong taon na ito, ang challenge ko sa atin, pursue intimacy. So yung mga, mapapansin niyo yung mga susunod na mga gagawin natin, it's about developing intimacy with the Lord inside out. Ano inside out, Pastor? Inner life. Kumusta ba yung inner life natin? Kumusta na ba yung buhay natin? Kasi kailangan natin to be connected. So, desire, deliberate, and determination. Kailangan po yan. Kailangan po yan natin if you want this year of increase to continue, hindi lang ngayong taon na ito. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. Sorry, ang goal natin sana ngayong taon na ito is union with the Lord and communion with the Lord. Ano yung communion, Pastor? Hindi po yan yung pagkain ng tinapay at pag-inom ng juice. Ang communion ay pakikiisa, participating. Ang union naman ay pakikitungo, pakikiisa nga. Okay? So, communion, participation, union, pakikiisa. Nawa yan ang goal natin ngayong taon kay Lord as we receive His increase sa ating buhay. Amen? So right now, as one family, given that, let us partake of the Lord's Supper. Ito magandang paalala ito eh. Na Lord, kaisa niyo pa ba ako? Kasi communion means participating in the Lord's suffering, participating in the Lord's Supper. Lord, kaisa niyo pa ba ako? Ito yung maganda, at one point, every first Sunday, we review the previous weeks. Lord, kaisa niyo pa ba ako? Lord, kumusta na ba ako? Lord, nasaan na ba ako? Dito sa aking
paglalakbay. Kasama ko pa ba kayo? O iniwan ko na kayo? O naiwan nyo na ba ako? Pero itong sigurado, hindi tayo iwan ni Lord eh. Yun. So bilang mga anak ng Diyos, magandang paalala to as we go and partake of the Lord's Supper. Let this communion remind us we need to maintain intimacy with God. Not just now in the year of the Lord's favor, kundi lagi. Amen? So sige, tayo lahat. And let's partake of the Lord's Supper. Pag-pray natin yung ating mga communion elements. And let's pray. Heavenly Father, we thank you for reminding us. First, for reminding us you're constant. You abide in us, Jesus. Kaya pinapaalala nyo, we remain in you. Thank you for that. And may this communion, Lord, as we commemorate the Lord's Supper, may we be reminded we should be deliberate and should desire and be determined to have union and communion with you. Lord, kaya ngayon, as we remember the Lord's Supper, bless and sanctify yung mga elements na gagamitin namin. Pagpalain niyo po yung bunga ng lupa at katas ng ubas na aming pagsasaluhan. Ngayon, sanctify and bless. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Sige po, tayo makakakuha na ng ating mga sangkap na gagamitin sa communion. Yung mga bata dyan sa Sunday School, baba na kayo. Communion time na. So, sabay-sabay nating kakainin, sabay-sabay nating iinumin. Sige. So again, yung ginagawa natin, hindi lang po yan routine, yan ay sinabi ni Jesus, inutos niya. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tignan niyo, isang maganda, inaalala natin, dapat manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo. Dapat, kailangan we participate. Yan. So right now, if there's anything that will prevent us from participating, from being united with Jesus, ngayon, confess natin. No? Ang ganda naman ng pangako niya eh. No? Pag ito'y inamin mo, hiningi ng tawad, ikaw ay lilinisin, patatawarin. So Father, we ask, prepare our hearts, our minds, our bodies to participate in the Lord's Supper. We want that intimacy with you. We want that intimate connection with you. Ayaw namin ng distansya lang, gusto namin malapit. Kaya kung meron man na naglalayo sa amin sa inyo, kasalanan, ugali, gawain, patawarin niyo po kami. Sige, right now, just let the Lord deal with you. Tawarin niyo po kami. Tawarin niyo po kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Forgive us for any thoughts. Forgive us for any desire, for any actions or inaction, kakulangan ng pagkilos. Tanggapin niyo po kami ngayon na makiisa sa inyong banal na hapunan as a family. Sige, bilang mga anak ng Diyos, isang pamilya, magsalo-salo tayo sa banal na hapunan. Sasabi, sa gabing siya itatatwa at pagkakanulo, the night he was to be betrayed, he took the bread, broke it, and said, "This is my body which is for you, which we given for you. Do this in remembrance of me." So, pinapaalala ni Jesus, no? Na ang kanyang katawan, nasugatan, pira-piraso para tayo ay mabuo. Personally. Hindi, para rin tayo mabuo as a family. No? Para tayo mabuo spiritually. Anumang pagkakabahabahagi ngayon, anumang pagkasira at kakulangan, as we partake of your body, Jesus, let there be wholeness. Lord, let there be wholeness.
fullness, kabuuan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, let's partake of the Lord's body. And Lord, we claim healing. As a church, so blessed. We claim healing from different forms of sicknesses. Lord, sickness po outside our bodies, sickness inside our bodies, Lord. Lord, physical healing flow ngayon sa amin, Ama. We receive healing. Receive your healing kung meron kang iniinda, sakit, discomfort, findings. We claim healing in Jesus' name. Let healing flow now. 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 And as healing flows, increase our faith. Increase our faith. In Jesus' name. Amen. After supper, he took the cup again, for giving thanks. Blessed it, gave it to his disciples, saying, "This cup is my blood, which will be poured out for you. Ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." And Jesus, we thank you for your blood. Tunay nga, you are so faithful that you remain in us. And one thing that separates us from you is sin. May this cup remind us, nothing can separate us from you kasi laging available po ang kapatawaran niyo sa amin. Pero hindi po yun reason para abusuhin namin ang inyong kabutihan. May this remind us that we can walk in righteousness. Kasi sabi nga, those who claim to be a follower should live as you have lived. Mamuhay po kami ng may katwiran, kalinisan, kabanalan. Sa pangalan po niyo, Jesus. Amen. Amen. Let's drink of the cup. Sige. Let's pray, Lord. We thank you. We thank you for reminding us. Thank you for encouraging us. Thank you, Father, for assuring us that this year is the year of your increase. Level up nyo na po ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming church. And thank you for the reminder that for this increase to happen, we need to maintain intimacy with you. Lord, salamat po. Thank you for reminding us that as we partake of the Lord's Supper every month, we be reminded of having communion with you, having union with you. Yan ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, pasa niyo po yung mga cup dyan and then tayo tayong lahat for the blessing and the final song. Again, we receive and we claim this is the year of increase. Sabi mo, year of increase. Pero this is also the year of increased intimacy with the Lord. Kung meron man unang mag-increase po, yun ay ang ating intimacy o pakikiisa, pagpapalagay ang loob kay Jesus sa ating Diyos. So let's pray as we end. Lord, we thank you for reminding us, Lord, intimacy with you, union with you. Thank you for reminding us that we take communion with you. Lord, makiisa kami, mag-participate kami. And we ask, Lord, increase the desire of everyone. Increase po yung desire namin and desperation to long for your fellowship. Hanapin namin, mamiss namin, kauhawan namin, kagutuman namin ang inyong presensya. Lagyan niyo po kami ng desire to be deliberate. Lord, sasadyain namin yung aming pag-nurture, pagpapalago ng relasyon sa inyo. Hindi po yan dahil tinutulak kami, kundi galing sa aming mga puso. At ilagay niyo po sa aming puso din na maging determinado kami na ingatan ang aming pakikiisa sa inyo. Lord God, thank you for the increase, but thank you for opening yourself to us so that we can have an intimate relationship with you. Yan po ang aming panalangin. Katagpuin niyo yung bawat isa sa punto ng kanilang pangangailangan, kanilang kagutuman, kanilang kauhawan sa inyo. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
Sino gusto maging intimate kay Lord? Taas ang kamay. Sige, let's sing. When the darkness fills my senses, when my blindness keeps me from your touch, Jesus, come. When my burden keeps me down, and when my memory takes the place of you, Jesus, come. And I'll follow you there, in the place where we meet. And I'll lay down my pride as you search me again. Your unfailing love, your unfailing love, your unfailing love over me again. When the darkness fills my senses, when my blindness keeps me from your touch, Jesus, come. When my burden keeps me down, and when my memories takes the place of you, Jesus, come. And I'll follow you there, to the place where we meet. And I'll lay down my pride as you search me
unfailing love. Your unfailing love over me again. Come on, let's sing. Your unfailing love. Your unfailing love. Your unfailing love over me again. Come on, let's sing it. And I'll follow you there. Yes, Lord. To the place where we and I'll lay down my pride as you search me again. Come on. And I'll follow you there to the place where we meet. And I'll lay down my pride as you search me again. You're For the last time, you sing it. Hey. You're unfailing love. You're unfailing love. You're unfailing love over me again. Sige, parang wala si Lord. Lord, salamat, Lord.